Kumuyom ang panga ni Xu Zhensheng habang nakatingin ng masama sa kabilang silid. Senior uncle, sino ba yon? Tiyak na ang mga luo iyan. Sumimangot ang matanda at tumitig ng mariin, hindi sila kabilang sa alinmang malaking sekta. Isa lang silang pangkat na nakilala kamakailan sa gambling town dahil sa walang habas na pagpapalabas ng pera. Mga mayaman lang na walang ginawa kundi magwaldas. Mga mayamang walang pinagmumulan ng lakas. Paano nila nagagawang hamunin ang mga tao ng 8 emperador nang wala silang basbas? Hindi ako pwedeng umatras ngayon. Paano na ang pangalan ng sekta ng Sword Emperor kung ako'y tatalo? Mabilis na sigaw ni Xu Zhensheng, 30 milyon. Zhensheng. Napabalikwas ang matanda, ngunit huli na. Talaga ngang mahirap pigilan ang mga kabataan, madaling patulan ang hamon kahit walang saysay. 30 milyong Spirit Stone, iyon ang buong taunang allowance ni Zhensheng para sa kanyang pagsasanay, itinapon lang para sa isang bagay na hindi man lang kilala ang halaga. Napamura ang matanda sa inis, habang si Fang Min naman ay napangiti, tuwang-tuwa sa atensyong dumapo sa kanya kahit hindi tuwiran. Kalmadong tugon ni Zufan, Sacred Stones. Nagkagulo ang buong bulwagan, napalingon ang lahat sa silid ng luo. 20 milyong Sacred Stones para sa isang bagay na walang saysay. Hindi na yon pagtaya, pagwawaldas na yon ng kayamanan. Sino ba ang mga mayamang ito sa likod ng tabing? Napatigagal si Xu Zhensheng, halos hindi makaharap si Fang Min na umaasang siya'y manalo. Lahat ng inis at galit niya'y ibinuhos na lang sa kalaban. Mga demonyo! Sino ba talaga ang mga luo na yan? Para lang magtapon ng 20 milyong Sacred Stones na parang basura. Naubusan na ba sila ng Spirit Stones? Sobra ito. Mas mayaman pa sila kaysa sa disipulo ng Sword Emperor. Napakurap ang matandang kasama niya, ngunit kalaunan ay napabuntong hininga ng magaan. Buti na lang at napigil ang kabaliwan ng batang ito, hahaha. Mga iginagalang kong Luo clan, tiyak ba kayong 20 milyong Sacred Stones ang itatayan nyo, pati ang City Lord ay nabigla. Nakatingin ang lahat, naghihintay ng tugon. City Lord, Sacred Stones lang ang mayroon kami, at mula ngayon, iyon lamang ang aming gagamitin. Boom! Umalinggaw ang ingay sa bulwagan, hindi maalis ang tingin sa silid ng luo. Matagal na nilang naririnig ang tungkol sa malalim na bulsa ng pamilyang iyon, ngunit ngayong nakita nilang tila wala itong hangganan, lalong sumidhi ang inggit. Kung Sacred Stones lang ang gagamitin ng Luo clan mula simula hanggang wakas, ano pa ang maipangtatawid ng iba? Marami ang napahawak sa ulo, walang laban sa kapritsyo ng mga bagong mayaman. Ngunit nanatili sa kanyang papel ang City Lord, 20 milyong Sacred Stones ang pusta ng Luo clan. May mas mataas pa ba? Tahimik. Wala ba talaga? Muling tanong ng City Lord. Nang walang tumugon, idineklara niya, kung gayon, ang pambihirang hiyas na siyang kinahuhumalingan ng mga babae at ikinababaliw ng mga lalaki ay mapupunta sa Luo clan. Mabilis niyang tinanggal ang takip ng kariton at nasilayan ng lahat ang isang makinang na prismatic hairpin, kumikislap sa liwanag at pinapalamutya ng 18 kristalinong perlas na animoy mga bituin sa dilim. Natulala ang mga babae, para bang nahipnotismo ng kagandahan nito. Ito ang prismatic virtuous hairpin, hinulma mula sa metal na pinanday ng 180 ulit at pinalamusyan ng mga perlas na pawang walang kapantayang halaga. Kapag isinusuot ng isang babae, lalo nitong pinapatingkad ang kagandahan, kariktan, at karangyaan niya. Nagpatuloy ang City Lord, ngunit kung tutuusin, isa lamang itong palamuti. Para sa isang lalaki, pagbili nito'y mistulang pagsasayang ng yaman at tiyak na pagsisisi pag-uwi. Hahaha! Sumambulat ang halakhak ng mga kalalakihan, ngunit ang mga babae na natiling nabighani, kabilang na ang mga taga-Ruby Cloud Sect, pati na si Mei Sangu. Mapait na kagatlabi ni Fang Min, saka sinamaan ng tingin si Xu Zhensheng, wala ka talagang silbi. Ni hairpin, hindi mo kayang bilhin. Minjay, mabuti na rin yon. Wala namang halaga ang isang palamuti na hindi aabot ng 100 Spirit Stone. Asa ka pa? May silbi iyon at gusto ko talaga, reklamo ni Fang Min na parang batang napagkaitan. Tahimik na tumango si Chu Qingcheng, may halong inggit, hindi nga ito ganoon kahalaga, pero magiging masarap sana kung maisuot kahit minsan. Ha? Ikaw? Nanunuyang tawa ni Fang Min, wala ni isang hairpin ang makakapagpabago sa'yo. Napayuko si Chu Qingcheng, nakabusangot. Muling nagsalita ang City Lord, ngayon ay nakatingin sa silid ng luo, syempre, kung ang espada ay sagisag ng isang bayani,
ang palamuti naman ay siyang nagpapatingkad sa kagandahan ng isang babae. Ang mga biro kanina'y mula lamang sa pananaw ng kalalakihan. Ngunit para sa isang babae, lalo na kung kasing ganda ni Dalagang Luo, ang hairpin na ito'y higit pa sa yaman, ito'y isang dapat na pag-aari. Dalhin ang hairpin sa dalaga ng Luo clan. Kung gayon po, dinala ng tagapaglingkod ang kariton, at muling sumambulat ang kislap sa mga mata ng lahat ng kababaihan, pawang puno ng inggit. Sandali, biglang boses mula sa silid ng Luo. Napatigil ang lahat. Ibigay ang hairpin na yan sa dalaga ng Ruby Cloud Sect kay Chu Qingcheng. Muling nag-ingay ang bulwagan, nagtitinginan sa direksyon ng Ruby Cloud Sect. 20 milyong sacred stones, tapos ibibigay lang bilang regalo. Backer ba nila ang Luo clan? Nabigla rin ang buong Ruby Cloud Sect. Mabilis na lapit ni Fang Min kay Mei Sangu, Senior Aunt, kakampi ba natin ang Luo clan? Nanlaki ang mata ng matanda na natiling tensyonado. Kung may ganitong kayamanang sangay ang Ruby Cloud Sect, delikado ang huling bahagi ng subasta. Hindi ko alam. Wala namang sinabi ang sect leader. Baka ipinadala sila bilang tulong, nalilitong sagot ni Mei Sangu. Lumapit ang tagapaglingkod, yumuko, sino po sa inyo ang Miss Chu Qingcheng? Sabay-sabay na tumuon ang lahat ng tingin kay Chu Qingcheng. Bahagya siyang namutla, ngunit nagtaas din ng kamay. Ngumiti ang tagapaglingkod at muling yumuko, inihaharap ang hairpin, ayon sa utos ng master ng Luo clan, sa inyo po ito. Mangyaring tanggapin nyo, binibini. Halos di makakilos si Chu Qingcheng, umabot na lamang sa likas na galaw. Ngunit bago pa niya ito mahawakan, may isang kamay na biglang sumulpot upang agawin ito. Mabilis na umatras ang tagapaglingkod, malamig ang titig, binibini, hindi kayo si Chu Qingcheng. Hindi ko ito maibibigay sa inyo. Ako ang pinakamatandang senior sister ng Ruby Cloud Sect, si Fang Min. Kung para sa sekta ang regalong ito, bakit hindi ko ito maaaring tanggapin? Matalim ang kanyang mga mata, puno ng selos. Mariing tugon ng lalaki, si Master Luo ang bumili ng hairpin, at tungkulin naming ibigay ito sa tamang tao. Dito sa Gambling Town, iisa ang batas. At malinaw na sinabi niyang para kay Miss Chu Qingcheng ito, hindi para sa buong sekta. Nakakainis ka. Miner, tigilan mo na. Nakakahiya ka na lang. Napasigaw si Mei Sangu, dahilan upang mapahinto si Fang Min pilit itong ngumiti, Qingcheng, iyon naman talaga, tanggapin mo na. Bahagyang ngumiti si Chu Qingcheng, tinanggap ang hairpin at agad isinuksok sa kanyang buhok. At sa sandaling iyon, lalong lumutang ang kanyang kagandahan, ang hairpin ay tila isinilang para sa kanya, at siya'y naging tila diwata na bumaba mula sa langit. Qingcheng, natagpuan mo ba siya? Napakurap si Luo Yunqiang nang marinig ang biglaang tawag ni Zhu Fan. Tama ba ang dinig ko? Isa ba siyang disipula ng Ruby Cloud Sect? Tumango si Zhu Fan at bumuntong hininga ng malalim. Oo, at sa kasamaang palad, napakalapit niya sa Ruby Cloud Sect. Darating ang panahon na siguradong magdudulot iyon ng problema. Tama kung ganoon, binabati kita. Bahagyang naibulalas ni Li Jingshan, ngunit halatang may bigat ang loob. Hindi na siya pinansin ni Zhu Fan at dumiretso, elderly, may kakaiba sa paraan ng Ruby Cloud Sect sa pagtatago kay Qingcheng. Alamin mo. Ganoon din sa mga nangyari 100 taon na ang nakalipas. Ramdam ko may binabalak ang matandang iyon laban sa kanya. Kung iyan ang nais mo, Steward Zhuo, agad kong sisiyasatin. Salamat. Napakunot ang noo ni Zhu Fan, wari nalulunod sa sariling pag-isip. Samantala, muling nagpahayag ang City Lord, mga ginoo, ginang, at mga iginagalang na nakatatanda, natagpuan na ang may-ari ng unang bagay, ngunit huwag mag-alala, sapagkat ang susunod na kasangkapang ilalabas ay higit na mahalaga. Dalhin na rito. 30 milyon. Napatigil ang City Lord, halos mabilaukan, at napatingin sa silid ng Luo clan. Ginoo, hindi ko pa nga nailalabas ang panimulang halaga. Wala akong pakialam, basta't akin ito. Boom! Muling nag-inay ang buong bulwagan. Kung noong una ay batay lamang sa panimulang presyo ng City Lord ang halaga ng ipinagbibili, ngayoy tinalo iyon ng walang prenong pagtaya. 30 milyong sacred stones kaagad, kahit hindi pa tiyak kung ito ay basura o hiyas. Ngunit, kung tutuusin, ano nga bang ikahihiya ng isang taong lubog sa kayamanan? Ang tunay na tanong, gaano ba sila kayaman upang magsunog ng ganito kalaking halaga? Mula sa pagsusugal, ang atensyon ng lahat ay lumipat sa palaisipang bumabalot sa pamilyang Luo.
Saan sila nagmula? Napabuntong hininga ang City Lord, ngunit tinupad pa rin ang kanyang tungkulin, 3 ulit na nagtanong, may mas mataas pa ba? May gustong sumabay? Wala bang magtatangkang tumaya? Tahimik ang lahat. Wala silang alam sa bagay na nasa entablado, at dahil may nakatayang 30 milyon, sino pa ang mangangahas? Kung gayon, sa Looklan na ang bagay na ito, mariing sambit ng City Lord sabay hampas ng martilyo. Ano nga ba ito, marahil ay nais ninyong malaman? Heto at ibigay kay Young Miss King Cheng ng Ruby Cloud Sect. Salamat. Putol ni Zufan, dahilan upang mapaatras ang City Lord. Napailing ito, waring nawalan ng lakas. Ginoo, ni hindi mo man lang gustong malaman kung ano ang binili mo. Hindi na kailangan. Lahat ng iyon ay nakalaan para kay Young Miss King Cheng. Mariin ang tono ni Zufan, hindi matitinag. Kaya't nagpakawala na lamang ng kumpas ang City Lord, ipinadala ang tagapaglingkod upang dalhin ang bagay. Muling tumutok ang lahat ng mata habang inaalis ang misteryosong bagay mula sa entablado. Walang katulad ang pangyayaring ito sa kasaysayan ng Mist City. Nalito ang buong Ruby Cloud Sect. Sino ba talaga ang Looklan? Bakit sila bigla na lamang nagbibigay ng mga bagay sa amin? Nais ba nilang makuha ang pabor ng sekta? Ngunit kung ganoon, bakit kay King Cheng lang? Siya pa ang pinakabatang disipulo. Nagmukhang palaisipan niyon sa lahat ng babae ng sekta. At mula noon, sunod-sunod na misteryosong bagay ang dumarating kay Chu King Cheng, bawat isa ay nabili ni Zufan sa halagang hindi matutumbasan, bago pa man makapagsimulang magpataas ng presyo ang City Lord. Wala siyang kailangang gawin, gaya ng isang batang nalunod sa kayamanang di inaasahan, nakaupo lamang si King Cheng habang binubuhusan ng mga hiyas, litong-lito at walang masabi. Samantala, ang mga taong dumayo upang maranasan ang kasabikan ng pagsusugal ay naiwang walang laban. Sa harap ng walang habas na paggasta ng Looklan, nagmistula silang mga palamuti lamang upang lalo pang lumiwanag ang kalaban. Sino pa ang makakahambing kung bawat item ay binibili niya sa presyong hindi kayang abutin ni Numan? Sa lahat ng naiinis, ang pinakatinamaan ay ang City Lord mismo. Sa bawat salitang lumalabas kay Zufan, agad na may nakukuha ang Looklan. Hindi man lang niya magawang pasikatin ang anumang bagay. Ang tanging natira sa kanyang dangal bilang tagapagpadaloy ay ang tawagin ang susunod na item. Isang malungkot, lubhang malungkot na araw para sa kanya. Nang maubos ang lahat ng bagay, muling tumayo ang City Lord upang ipahayag, ngayon na natapos na ang ating mga bilihin, nais ko munang pasalamatan ang kagalang-galang na Looklan bilang pinakamalaking mamumuhunan sa pagtitipong ito. Ang huling item ay siyang pinakadakila na ninais ipakita ng ating lungsod, ang mapa ng Nethersea. Ito ang laban na sasalihan mismo ng mga kinatawan ng 8 emperador ng Sacred Domain. Sino man ang may lakas ng loob at lakas ng bisig, maaari ring sumali, hahaha. 8 emperador. Nagising ang mga manunugal na kanina'y inip o pagod. Inisip nilang sa huling bagay ay maaari silang bumawi, kahit mawala pa ang lahat ng kanilang dalang yaman. Ngunit sa banggit ng 8 emperador, nanginig sila kaagad. Seryoso. Tataya laban sa 8 emperador. Wala pa ako sa hustong edad para mamatay. Naghari ang katahimikan, malamig na dumampi sa bawat likuran. Malisyosong umiti ang City Lord, sa kalihim na tumitig sa silid ng Looklan. Maari mong hawakan ang lahat ng kayamanan ng daigdig, ngunit hindi mo kayang hamunin ang mga haliging iyon. Mga kinatawa ng 8 emperador. Ito ay kahilingan ng Gambling Emperor. Iharap ninyo ang inyong mga pusta upang mapagpasyahan ang panalo ng walang hinanakit. Dalhin ang mesa at mga upuan. Mabilis na inihanda ang isang malaking mesa at 7 silya. Ang City Lord ang unang lumapit, inilatag sa ibabaw ang isang kulay abong mapa. Isa-isa, ang mga nasa booth ay nagsilabas, kasama ang grupo ni Mei Sangu, at nagsiupong tila mga haligi ng kapangyarihan. Unang sulyap iyon ng mga manonood sa tunay na impluensya. Anong balak ng Gambling Emperor? Ginagawa lang ba niyang palabas ang lahat ng ito? Bakit kailangan pang ipakita sa mga walang kinalaman ang ating laban? Gusto ba niyang palakihin ang kanyang pangalan? Hahayaang ba nating hawakan niya sa liig ang mga kinatawan ng emperador? Umalinggaw ang mga irap at sumpa ng bawat nakaupo sa mesa, habang nakatayo ang kani-kanilang mga tauhan sa likuran. Ngumiti lamang ang City Lord, mga ginoo, mula nang dumating kayo sa Gambling Town, tiyak na makauupo kayo sa mesa ng sugal.
Ang mapa ng Nethersea ay hindi maaaring basta ipagkaloob, sapagkat nais din ng gambling emperor na makamit ang upuan ng kaliwanagan ng Nether Sovereign. Kung gayon, bakit kami dinala rito? Para magsugal. Nagningning ang mga mata ng City Lord, at ang ngiti nagmistulang mapanganib. Hindi namin ito maibebenta, ngunit maaari kayong manalo kung may kakayahan kayong makuha ito. Sumimangot si Mei Sangu, sige. Ano ang laro? Hindi nararapat para sa mga iginagalang na tulad ninyo ang karaniwang sugal. Ang gagamitin natin ay palaisipan. Ang tamang sagot ang siyang magwawagi. Kung tabla, panalo ang bahay. Nanlilisik ang ngiti ng City Lord. Palaisipan? Sabay-sabay na tumango ang 7 kinatawan. Sang-ayon. Pagsimula na ang laro. Sandali. Nagulat ang lahat sa malakas na sigaw na nanggaling sa silid ng Loklan. Magdagdag ng isang upuan. Sasali ang Loklan. Ano? Muling nagkagulo ang bulwagan. Ang Loklan makikipagsabayan sa 8 emperador. Ito ba'y pagpapatiwakal o may malakas na puwersang nakatindig sa kanilang likuran? Nagulat maging ang mga kinatawan, nagsusuri kung anong pinagmulan ang mayroon ang Loklan upang magkaroon ng lakas ng loob na sumali. Sila ba'y mula sa Sacred Mountain? Ngumisi ang City Lord, magdala ng isa pang upuan. Maluwag pa ang mesa. Isang bakanting silya ang inilagay sa tabi ng malapad na mesa, at lahat ng matay nakatuon doon na may halong pagtataka at paghihinala. Mula sa silid ng Loklan, nagsilabas ang kanilang grupo. Nanlaki ang mata ng mga babae ng Ruby Cloud Sect, lalo na si Chu Qingcheng. Kayo? Anong ginagawa ninyo rito? Ngumiti si Zufan, unti-unting naglakad sa unahan, bilang bahagi ng Loklan, natural lamang na sumama ako sa aming dalaga. May problema ba roon? Nabalutan ng hiwaga ang kanyang tinig, dahilan upang walang makabasa ng tunay niyang hangarin. Nabigla si Chu Qingcheng at matamang tinitigan si Zufan, lalo lamang nalilito habang tumatagal. Ang ibang mga babae na may hindi makapaniwala kung bakit ang isang makapangyarihang angkan tulad ng Loklan ay tatanggap ng isang taong ang kakayahan ay para lamang sa antas ng bone tempering. Ngunit walang pakialam si Zufan sa mga iniisip nila. Sa halip, ngumiti siya ng banayad kay Qingcheng. Qingcheng, nagustuhan mo ba ang mga ibinigay ko sa'yo? Ha? Sa'yo galing ang mga yon. Nagustuhan mo ba sila? Nagbuntong hininga si Zufan. Pasensya na kung parang kung ano-ano lang ang naibigay ko. Saglit lang tayong nagkasama at hindi ko pa alam kung ano talaga ang gusto mo, kaya ibinigay ko na lang lahat para makapili ka. Kung ayaw mo naman, itapon mo lang. Pero sabihin mo sa akin kung ano talaga ang hilig mo para sa susunod ay yon mismo ang ibigay ko. Namula ng todo si Chu Qingcheng, yumuko at naramdaman ang pag-usbong ng matamis na damdamin sa kanyang dibdib. Maayos naman silang lahat ni. Ngumiti si Zufan. Maayos ha? Ano ba ang mga yon? Hindi ko naman nakita. Ikukwento mo ba sa akin para maibigay ko pa ng mas marami sa hinaharap? Hindi mo na kailangang mag-aksaya ng salapi. Humph! Ano ng aksaya? Ni hindi nga niya gusto ang mga yon, kaya ipinamigay na lang niya sa iyo. Sa palagay mo ba, ulitin pa niya yon? Singit ni Fang Min, puno ng selos ang tinig. Malamang, binili lang ng Master Luo ang mga yon para magyabang, hindi dahil sa halaga. Sino ba ang nakakaalam kung anong kalokohan ang sinabi ng batang ito para makuha ang karapatang humawak ng ganoong mga bagay? Wala siyang kakayahang mag-aksaya ng milyon-milyong banal na bato para lang sa'yo. Gusto mo bang asahan ang isang taong puro ambon lang ng kanyang amo ang nakukuha, dagdag pa ni Xu Zhensheng na halatang inis. Junior sister, iwasan mo siya. Isa lang siyang aso ng ibang tao. Nasaktan si Chu Qingcheng at matagal na tinitigan si Zufan bago sumagot, pero mabuti naman talaga siyang tao. Kahit hindi niya binili ang lahat ng iyon, ang pagiging maalalahanin niya. Alalahanin? Itinatapon lang sa iyo ang mga bagay na hindi gusto ng kanyang amo at tinatawag mong alalahanin. Ang mura mo naman, mariing putol ni Fang Min, nanlilisik ang mga mata. Pagkatapos ay lumingon siya kay Mei Sangu. Senior aunt, hindi ba't dapat mong pakialaman ito? Naliligaw ng landas si Junior Sister Qingcheng. Sumilip ang malamig na tingin ni Mei Sangu kay Zufan bago siya tumingin kay Luo Yonchang. Bata, itali mo nga ang alila mong iyan, nakakaabala ang walang hiya niyang panunuyo. Ngunit mabilis na gumanti si Luo Yonchang, mariing ngumisi.
Hoy, matandang bruha, ikaw ang dapat tumali sa mga asong babae mo. Ang ingay ng mga kahol nila nakakaabala sa lahat. Napatanga ang buong bulwagan. Ininsulto ng Luklan ang kinatawan ng isang emperador. Sobrang tapang. Ano ba talaga ang pinagmulan nila? Naggitngit si Mei Sangu. Sa edad na halos 10,000 taon, ngayon lang siya nalapastangan ng isang batang babae. Kumalabog ang mesa sa hampas ng kanyang kamay, kasabay ng pagsiklab ng kanyang matinding aura laban kay Luo Yunqiang. Ang tapang mo, bata. Hush! Isang anino ang biglang sumulpot sa harapan ni Luo Yunqiang. Malamig ang hanging dala nito at sinalubong ang bagsik ni Mei Sangu. Nagbanggaan ang kanilang mga aura sa isang dagundong na yumanig sa paligid. Nanlaki ang mga mata ni Mei Sangu, hindi makapaniwala. Si Bai Liuyu ang humarang, nakatingin sa kanya ng mapanganib. Matandang bruha, hindi ka rin pala basta-basta. Subalit lalong nagulat si Mei Sangu habang sinusuri si Bai Liuyu. Isa lamang itong Spirit King, samantalang siya ay tunay na Emperor Stage Expert, ngunit nakapantay ito sa kanya. Hindi na nakapagtataka kung bakit nakisali ang Luklan sa laban ng 8 emperador. Kumabog ang dibdib ng mga kinatawan. Hindi na nila kayang maliitin ang Luklan. Sa paligid, nagsimula ng kumulo ang bulong-bulungan ng mga nanonood. Huminga ng malalim si Bai Liuyu at tumingin kay Zhu Fan, na abala pa ring nakatitig kay Chu Qingcheng. Steward Zhu, ikaw ang may kagagawa ng gulong ito, pero nanliligaw ka lang sa gilid. Oo nga, Steward Zhu, dagdag pa ni Luo Yunqiang na may mapaklang ngiti. Ikaw ang nagyaya sa aming makipagpustahan, pero kami ang sumasalo ng lahat samantalang nakaupo ka lang dyan at nagre-relax. Steward. Nabulaga si Chu Qingcheng. Ikaw ang steward ng Luklan. Nagulat ang lahat. Paanong ang isang bone tempering cultivator ay naging katiwala ng isang makapangyarihang angkan? Hindi ba't kapangyarihan ang batayan sa pagpili ng mga ganoong posisyon? Ipapaliwanag ko na lang sa susunod, iwas ni Zhu Fan. Ngumiti siya ng malapad, saka bumalik sa upuan. Tumayo si Luo Yunqiang upang ipasa ito sa kanya. Mabilis namang inayos ni Li Jingxian ang upuan bago igalang na inalok kay Zhu Fan na umupo. Natulala ang lahat. Isang steward ng Luklan ang umupo sa luklukan ng karangalan. Pati ang City Lord ay hindi maiwasang magtaka, ngunit batid niyang mataas ang pagpapahalaga ng Luklan kay Zhu Fan, kaya't tinanggap din niya ito ng may buong galang. Sir Zhu, bata ka pa ngunit napakapangako ng kinabukasan mo. Maraming salamat, City Lord. Maari na po nating simulan ang pustahan. Kung gayon, magsimula na tayo. Nagpatuloy ang City Lord at ipinaliwanag ang mga alituntunin. Ang halaga ng inyong yaman ang siyang magsisilbing pusta. Mas marami ang iyong hawak, mas madali kang umangat at maging house. Ngunit ang pinakamahina sa yaman, ay kailangang makipaglaban sa house para manatili. Sa oras na matalo ka, tapos na ang laban para sa'yo. Nagtaas ng kilay si Mei Sangu. Ibig mong sabihin, papalit-palit kayo ng laban, paliwanag ng City Lord. Halimbawa, magharap tayo ng ating mga kayamanan. Kapag mas mahalaga ang akin, ako ang magiging house at kailangan mong ipusta laban sa akin. Kung manalo ka, makukuha mo lahat ng nasa akin at ipupusta mo iyon laban sa susunod. Ang mananatiling panalo hanggang huli, siya ang tatanghaling kampiyon. Nabigla ang lahat. Kung gayon, bago pa kami umabot sa iyo, kailangan muna naming maglaban-laban. Ibig sabihin, maaaring sa iyo mapunta lahat ng kayamanan at kami mauwi sa wala. Ngumiti ang City Lord. Tama. Ngunit tandaan ninyo, ako ang may hawak ng walang kapantay na Nether Sea Map. Wala sa mga kayamanan nyo ang makakapantay dito, kaya't sa huli, ako pa rin ang magiging house. Bago dumating iyon, ibigay niyo ang lahat ng inyong makakaya. At tandaan, ang unang magpapakita ng kayamanan ay may kalamangan. Maaari siyang maging house agad. Nanlumo ang lahat. Tunay ngang demonyo sa pagsusugal ang gambling emperor. Ngunit umatras ay hindi rin nila magagawa. At magnakaw. Magbubunga iyon ng sakuna sa lahat ng naroon. Sa huli, nagkatinginan ang mga kalahok at sabay na tumango. Simulan na natin. Hush! Ipinakita ni Mei Sangu ang makukulay na sinag ng kanyang hiyas. Ito ang kayamanang taglay ng Ruby Cloud Sect, ang Purple Gold Glazed Cup, isang ika-4 na antas na banal na sandata. Sunod namang humarap ang isang matandang lalaking may buhok na itim. Pinahiram sa akin ng Demonic Emperor ang Demonic Gauntlet,
isang ikatatlong antas na banal na sandata. Inilapag niya ang bakal na kuko na may madilim na enerhiyang umaagos. Kita sa kanyang mukha ang panghihinayang, alam niyang hindi ito kasing halaga ng tasa ni Mei Sangu. Nanlaki ang mga mata ni Zufan. Ito ang pinakamagaling kong obra noon na ipinagkaloob ko sa aking traidor na alagad. Hindi ko akalaing muli ko itong makikita. Isa-isang inilabas ng iba pang mga kinatawan ang kanilang mga hiyas, ilan ay ika-4, ang iba na may ika-3 antas. Ngunit higit sa lahat, namukod tangi ang pag-aari ng Sword Emperor, ang Howling Sword, isang ika-5 antas na banal na sandata. Napasinghap ang lahat. Maari siyang maging pangalawang house. At hindi siya nag-aatubiling ipusta ang ganoong kalaking kayamanan. Ayon sa itinakdang ayos, humarap ang City Lord kay Zufan. Ngayon, Luklan, ano ang inyong ilalahad? Ngising aso ang lumabas kay Fang Minha. Mga mangangalakal lang sila, puro salapi ang puhunan. Wala silang pamana, kundi yaman lamang na unti-unting naipon. Ngunit mumiti lamang si Zufan. Sa isang kisap mata, sumambulat ang nakakasilaw na liwanag, kasabay ng dagundong ng isang makapangyarihang halakhak ng isang dragon. Napatulala ang lahat. Clink! Mula sa kisap ng liwanag ay bumaba ang isang bagay at dahan-dahang tumigil sa ibabaw ng mesa, isang nakabibighani at nakabubulagang espada, 3 metro ang haba, na may nakaukit pang tunay na kaliskis ng isang dragon. Nanlaki ang mga mata ng pinuno ng lungsod, halos manginig ang labi. Isang sagradong sandatang ika-5 baitang sarurok. Higit pa, halos umabot na sa ika-6 na baitang. Isang pambihirang bagay sa buong sagradong dominyon. Ngumiti ng mapang-akit si Luo Yunqiang, bahagyang tumaas ang kilay sa pagmamalaki. Hindi lamang iyon. Pansinin niyo, Panginoon ng lungsod, ang pagkakagawa. Hindi ito gawa ng baguhan, at lalong hindi isang karaniwang sandatang ika-5 baitang. Tumango ang pinuno ng lungsod, palalim ng palalim ang paghanga. Tama ang binibini. Ang gumawa nito ay nagbuhos ng pinakamataas na kasanayan sa espada. May sariling diwa pa itong nilalang. Kamangha-mangha. Ni ang karaniwang sandatang ika-6 na baitang ay mahihirapan makipantapat dito. Napangisi si Zufan. Hindi lang basta mahihirapan, tiyak na hindi makakapalad. Tingnan niyo, Panginoon ng lungsod. Sino ba ang maaaring magkaroon ng ganitong uri ng materyales? Lumapit pa ang pinuno ng lungsod upang masilayan ng mas maigi at biglang napasinghap. Ang ibig mong sabihin gawa ito sa kaliskis ng isang hari ng dragon mula sa lupain ng mga dragon. Parang sabay-sabay na tinamaan ng kidlat ang mga tagapakinig. Ang mga kinatawa ng iba't ibang sekta ay natigilan, halos hindi makapaniwala. May lakas ng loob silang gumawa ng sandata mula sa kaliskis ng hari ng dragon. Ibig ba nilang mamatay ng maaga? Halos hindi makapagsalita ang pinuno ng lungsod. Bibini-binilo, alam ba ninyo na kapag nabatid ito ng mga dragon mula sa kanilang lupain? Ngunit itinaboy lamang ni Zufan ang kanyang pangamba. Panginoon ng lungsod, huwag kayong mabahala. Kung kaya naming kuhanin ang kaliskis ng isang hari ng dragon, bakit pa kami matatakot kung malaman nila? Ang hari ng dragon ay isang espiritual na hayop na nasa rurok ng ika-10 antas, mas makapangyarihan pa kaysa sa karaniwang emperador. Kung nagawa naming gawing sandata ang kanyang kaliskis, sa tingin nyo ba'y matatakot kaming malaman nila? Hahaha. Nagpilit ng ngiti ang pinuno ng lungsod, subalit kumakabog ang kanyang dibdib. Sa kanyang isipan, lalo pang tumaas ang pagtingin niya sa pamilyang Luo. Ang mga dragon ang tunay na hari ng mga espiritual na nilalang. Maging ang 7 sagradong bundok ay umiiwas na makialam sa kanila. Ngunit ang pamilyang Luo, nagawa nilang suwayin ang kanilang kapangyarihan. Mula noon, napawi ang lahat ng paghamak laban sa kanila. Matagal na tumitig ang pinuno ng lungsod bago nagwika. Mga Ginoo, batid ko na alam ninyo ang tunay na halaga ng isang sandatang sagradong ika-5 baitang. Ang pinagsamang yaman nyo'y hindi maihahambing sa pag-aari ng pamilyang Luo at ng sugo ng emperador ng espada. Higit pa rito, mas mataas ng kaunti ang antas ng kayamanan ng pamilyang Luo. Kaya't sa aking pasya, una, pamilyang Luo, kasunod ang kinatawan ng emperador ng espada, at pagkatapos ay kayong lahat ayon sa halaga ng inyong mga alay. Mayroon bang tutol? Walang pagtutol. Matingkad at malinaw ang katarungan. Isang matandang lalaki na nakakunot ang noo ang kumuha ng demonic gauntlet at humarap sa isang binatang may mapanuyang anyo. Great Scholar, ang iyong Shadow Veil ay ika-4 na baitang lamang.
Bilang sugo ng emperador ng demonyo, ikaw ang makikipagpustahan sa akin. Ikaw ang magiging bahay. Ngumisi ang Wraith Scholar, nakapang-aasar ang malamig niyang tinig habang iwinagayway ang kanyang nakapanlulumong abaniko. Siyempre, malugod kong haharapin ang libu-libong mukha na dyablo. Ikaw ang unang magtatanong. Hindi. Ikaw ang bahay, kaya nasa iyo ang karapatan. Kung gayon, ikinalulugod ko. Isinara ng Wraith Scholar ang abaniko at nagsalita. Sagutin mo, ang emperador ng demonyo ba ang siyang sumira sa 36 na tarangkahan ng Demon Light Castle 3 taon na ang nakalilipas? Nanlaki ang mga mata ng libu-libong mukha na dyablo, pautal-utal na sumagot. O Wraith Scholar, bakit mo sinasabi yan? Hindi ba't natuklasan niyo na ang emperador ng Agila ang may kagagawan? Ngumisi ang iskolar, ang tingin ay parang tumatagos. Iyon na ang akala namin noon. Subalit matapos ang labanan, nang parehong magdusa ang dalawang panig, saka sumulpot ang emperador ng demonyo upang samantalahin ang kahinaan. Ano ang masasabi mo roon? Pinilit ng dyablo ang sarili na kumalma. Anong nakapagtataka roon? Naghahanap lamang sila ng proteksyon upang maiwasan ang higit pang pagkalugi. Hindi naman talaga nakapagtataka, ani ng iskolar, ngunit nakagugulat pa rin na matapos ang walang panalong digmaan, nagpalawak ang emperador ng demonyo ng kanyang nasasakupan ng libo-libong milya. Isang bagay na nagdulot ng pagkabahala sa lahat. Tumitig siya ng tuwiran sa dyablo. Ikaw ang kanyang kanang kamay. Huwag na tayong maglokohan pa. Lahat ng naririto ay nakaalam na, bagaman walang matibay na ebidensya. Ang emperador ng pustahan ay kilala sa kanyang katarungan. Kapag itinuring ng kanyang mga tao na kasinungalingan ang iyong sagot, ikaw ang matatalo. Huminga ng malalim ang libu-libong mukha na dyablo, pinagmasdan ang malamig na titig ng pinuno ng lungsod. Alam niyang wala nang tatakasan. Sige, inaamin ko. Ang emperador ng demonyo ang may kagagawan. Ngunit iyon ay dahil hindi na siya tinapos ng Wraith Scholar. Iyan lamang ang kailangan kong marinig. Panalo ka. Ngumisi ito at itinulak ang kanyang kayamanan pasulong. Sabihin mo sa iyong Panginoon, ang emperador ng Wraith ay makikipag-alyansa sa emperador ng Agila upang singilin siya. Maghanda siya sa darating na paghuhukom. Napangiwi ang dyablo, ngunit tinanggap ang pustahan. Ipapaabot ko. At marahan itong tumindig, nagbigay galang. Pasalamatan inyo ang emperador ng pustahan para sa kanyang katarungan. Ako'y magpapaalam na. Habang palabas, nagtataka ang lahat. Hindi ba't dapat pala isipan ng pustahan? Bakit naging parang totoo o hamon na laro? Bam! Napapadyak sa galit ang libu-libong mukha na dyablo. Panginoon ng lungsod, iyan ba ang hangarin ng emperador ng pustahan? Ngumiti lamang ang pinuno. Ang ipinahayag ng emperador ng pustahan ay ang laro ng pustahan. Ang mga alitan niyo'y wala sa kanya. Ngayon, mayroon ka ng dalawang bagay at ikaw ang bahay. Nagdilim ang mukha ng dyablo, ngunit kinimkim ang galit. At lumipat ang laban sa kanya na nakasalalay ang lahat. Ngunit sa piling ni Zufan, isang ngiti ng panlilinlang ang nakatago, handang bumangga sa susunod na hamon. Nang tumambad ang dugong umagos, napangiwi maging ang mga dalagang alagad ng Ruby Cloud Sect at napapikit sa nakapanghihilakbot na tanawin. Sukdulang pagkagulat ang kanilang nadama sa taong handang saktan maging ang sarili. Ngumisi si Zufan habang nakatitig sa matandang kaharap. Senior, talagang pinapahirap mo ako. Bata, wala ka pang gaanong karanasan. Mas marami pang mababangis kaysa sa akin sa mundong ito, at tiyak na makakasagupa mo rin sila. Kung ang ganito lamang ay ikinatakot mo na, wala kang lugar sa entabladong ito. Hahaha, tama ang aral ng Ginoo. Sana'y magaan lamang ang kamay mo sa akin. Umiling ang matanda at nagkunwaring maawain. Pinapahirap mo ang mga buto kong ito. Ang Sword Emperor ang dapat may hawak ng mapa. Kung ako sa'yo, umurong ka na. Hindi mo pa nauunawaan ang mundo ng mga nakatatanda. Nag-aalala si Chu Qingcheng habang lihim na tinititigan si Zufan. Para sa kanya, napakatalino at napakapanatag nito, at natatakot siyang baka madala lang ito ng kapusukan at masaktan. Huwag sana niyang itulak pa ng husto at siya'y mapahamak, wika niya sa isip. Kumikinang ang malamig na liwanag sa mata ni Zufan habang ngumisi, mangyaring sagutin, Senior. Bata, ang kabataan nga naman, walang kinatatakutan, ngunit sa huli, babagsak din at madudurog. Hahaha.
Inunat ng matanda ang kanyang sugatang paa, at humagalpak, parehong tanong, ilang daliri ang mayroon ako sa ika-5,000 kaarawan ko? Umismid si Zufan. Kung siyam ang mayroon ka, siyam ang sagot ko. Ha ha ha! Akala mo ba'y hindi ko kayang putulin ulit? Itinaas ng matanda ang kamay at agad na pinutol ang isa pang daliri ng paa. Nagdugo iyon, ngunit tiniis niyang may kayabangan. Mali. 8 na lang. Napabuntong hininga ang lahat. Sa ganitong tanong, hindi kailanman matataya ng sinuman ang tamang sagot, lalo na't patuloy siyang nagtatanggal ng sarili niyang mga daliri. Natapat ang binata sa isang tusong matanda, bulong ng ilan. Hush! Isang itim na liwanag ang kumislap. Nayanig si matandang Liu at biglang bumuhos ang dugo mula sa kanyang mga paa, kasabay ng matinding hapdi. Napahiyaw siya at bumagsak, iniwan ang 2 paang wala ng daliri. Sa tapat niya, nakatayo si Zufan, may hawak na maitim na espadang nagliliwanag sa nakapangingilabot na aura. Mali nga ako. Wala pala akong dapat alamin. Pero tila nagkamali rin si Senior. Hindi pala 8 ang daliri mo noong ika-5,000 mong kaarawan, kundi wala na, ha. Nanlaki ang mga mata ng lahat at nanginig ang kanilang mga tuhod. Ang matanday kinatawan mismo ng Sword Emperor, isang taong walang may lakas ng loob na galitin. At ngayoy isang hamak na Bone Tempering Cultivator ang nagtanggal ng kanyang mga paa. Sandali pa anong nagawa niyang tapyasin ang paa ng isang emperador. Natigilan si Chu Qincheng. Hindi pa niya nasasaksihan si Zufan na pumapatay, ngunit ang tanawin ay tila pamilyar. Ito ba ang parehong batang lagi kong minumura? Senior Uncle, ayos ka lang ba? Mabilis na lumapit si Xu Zhensheng, at sa galit ay itinutok ang tingin kay Zufan. Ang lakas ng loob mong. Pinutol agad ni Zufan ang kanyang salita. Bakit? Kung pwedeng baguhin ni Senior ang resulta, bakit ako hindi? City Lord, paano natin tatapusin ang labang ito? Talo ka panalo, tabla, tugon ng City Lord, bagaman namutla ang mukha. Hindi siya makapaniwala na isang kabataang may mababang antas ng kultibasyon ang kayang maging ganito kalupit. Ngumisi si Zufan. Alam kong magiging makatarungan ka, City Lord. Pero iyon ang tanong niya. Ngayon, ako naman. Bagamat mukhang hindi na kayang magpatuloy ni Senior. Baka pwedeng ipalit ang iba. Humph! Hayop kang bata, ako ang sasalo sa kanya. Ngunit hinila ng sugatang matanda ang manggas ng kanyang alagad. Nanginginig at halos mawala ng hininga, tumitig siya kay Zufan na may nakakatakot na ngiti. Mali ako. Hindi siya isang kabataan. Isa siyang matandang halimaw na nagkatawang bata. Anak, hindi mo siya kaya. Nanginig si Xu Zhensheng. Paano posibleng hindi niya kaya, gayong isa siyang peak stage Spirit King, laban lamang sa isang Bone Tempering na hamak? Nagkatinginan ang mga kabataang naroon, halatang hindi makapaniwala. Ngunit ang mga veterano, kasama si Mei Sangu, ay nakabasa ng mas malalim. Maging siya'y kinilabutan. Masyadong malinis at walang pag-aalinlangan ang tabas ng espada, at iyon ay laban pa sa isang emperador. Ang ganitong lakas ng loob at kabangisan ay bunga lamang ng mahabang panahon ng pagdanak ng dugo at bundok ng bangkay. Paano nagkaroon ng ganoong karanasan ang isang Bone Tempering Cultivator? Humihingal ang matanda, nanginginig ang tinig, City Lord, sumusuko kami. Ikaw na ang makipagpustahan sa kanya. Bata, hindi pa tapos ito. Babawiin ko ang mga paa kong kinuha mo. Kung kailan mo gusto. Humarap si Zufan sa City Lord. Nais mo bang magtanong, City Lord? Mabigat ang anyo ng City Lord. Steward Zhuo, ngayon alam ko na kung bakit hawak mo ang kapangyarihan ng isang buong clan. May kakayahan kang panghawakan yon. Salamat. Ito ang tanong ko, ani ng City Lord. Narito ang mapa ng Nether Sea. Kung ikaw ang makakakuha nito, gaano kakatiyak na matatagpuan mo ito? Napatingin ang lahat, sabik sa magiging sagot. Ngumiti si Zufan. Ni hindi ko pa nga nakikita ang mismong mapa, paano ako makatitiyak? Tulad ng ibang mapa ng kayamanan, gagawin ko lang ang lahat ng makakaya. Sapat na ba yon? Napakagandang sagot. Buong puso mong sinambit. Kunin mo ito. Iniabot ng City Lord ang mapa kay Zufan. Habang tinititigan ang lumang papel, tumikhim si Zufan. Ganun lang. Ni hindi ko pa naibabalik ang tanong. Ikaw ang may-ari ng bahay at pinakamalaking tsansa na manalo. Ngumiti ang City Lord.
Bukas na bukas ang mga mata ko sa pamamaraan mo. Sigurado akong hindi ko masasagot ang tanong mo kahit anuman. Talo na ako, hahaha. Napahinto si Zufan at nagpakawala ng malabong ngiti. Itinago niya ang mapa sa kanyang singsing. Maraming salamat. Kumalma siya at umalis kasama ang kanyang pangkat, habang sinusundan ng matitinding titig ng lahat. Isa ang nanatiling nakatingin lamang, at malungkot na napabuntong hininga. Ni minsan, hindi man lang niya ako tinitigan. Sa daan, lumingon si Bailiyuyu at walang nakitang humahabol. Napangisi siya. Aba, akala ko'y espesyal itong mapa. Pero nakuha natin ng napakadali. Madali? Napatawa si Zufan. Kung madali nga, hindi sana nagdugo ang mga kinatawan sa loob bago iyon inilabas. Hindi mo ba napansin kung gaano kasakit para sa kanila ang maglabas ng kani-kanilang alay? Kung gayon, bakit wala ni isa man ang sumusunod sa atin? Dahil mapalang ito at hindi mismong kayamanan. Ugali na ng matatandang halimaw na makita muna ang gantimpala bago tumalon. Kapag natagpuan na natin ang Nether Sea, siguradong susugod ang lahat. Maging ang gambling emperor ay hindi magpapahuli. Bakit sa tingin mo, kahit hawak niya na ang mapa noon, hindi niya hinanap? Sapagkat hindi niya ito maunawaan. Kaya hinayaan niyang may ibang magbukas ng sikreto habang nagkukubli siya sa likuran. Kung ganoon, bakit pilit pa rin kinuha ng ibang 7 emperador? Dahil hindi pa nila nahahawakan ang mismong mapa. At kahit alam nilang mahirap intindihin, gugustuhin pa rin nilang sumubok. Ganyan ang kasakiman. Kung sakaling may makalutas nito, siya ang makakakuha ng lahat. Tulad noong Natigilan si Zufan, naalala ang libingan ng 9 serenities na minsang kanyang nabuksan. Tumango si Bailiyuyu. Kung sakit lang ng ulo ang dulot nito, bakit pa natin pinagpilitan? Hindi ba't mas mabuting tayo man ay magkubli rin tulad nila? Umiling si Zufan. Yuyu, ang mga nakatago'y puro veterano at tanyag na halimaw. Ang ating Luklan ay wala pang pangalan sa Sacred Domain. Bakit tayo magtatago? Ang mapa ang ating pintuan upang makalapit sa 8 emperador at makapasok sa kanilang mundo. Kung wala ito, hinding-hindi tayo tatanggapin sa 8 dakilang lupain ng Sacred Domain. Ah, yun pala. Sino ang una nating lalapitan? Kumikislap ang mga mata ni Zufan at naglalaro ang malupit na ngiti sa kanyang labi. Ang Demonic Emperor, Zhao Chen. Nakatayo si Zufan sa gitna ng isang silid na lubos na nababalot ng dilim. Mula sa kanyang kamay ay lumitaw ang isang itim na espada, kasabay ng pagsiklab ng kanyang kanang mata na may 2 gintong bilog na kumikislap. Divine Eye of the Void, 2 antas, Void Annihilation. Bam! Umalinggaw ang alon ng lakas na tumama sa espada, dahilan upang manginig ito. Saglit pa'y nagbagong anyo ito, at sa isang hugong ay lumitaw ang isang kayumangging bata, si Sword Child na muling nakalaya. Panginoon, sa wakas ay pinakawalan mo rin ako. Nagkamali ako at hindi na mauulit, agad itong yumuko. Pinagmasdan siya ni Zufan na tila hinuhusgahan. Saan ka nga ba nagkamali? Nilapastangan ko ang nakatataas at naging marahas ako kay Batang San. Siya'y iyong inaanak, samantalang ako'y isang espada lamang. Malinaw na paglabag iyon sa aking katayuan at Pues, paano naging kasalanan mo yon? Mariing singit ni Zufan. Hindi mo kayang makilala ang kaibigan sa kaaway, wala kang pagpipigil. Umiiral sa iyo ang selos at padalos-dalos kang kumilos. Bilang aking espada, pinakamalapit ka sa akin. Subalit dahil anak-anakan ko si Sanzi, gusto mong palitan ang kanyang lugar. Kaya tinulak mo siya hanggang sa wala nang matakbuhan, kundi ang patayin siya. Sabihin mo kung mali ako. Hindi nakaimik si Sword Child. Nagpatuloy si Zufan, alam mong bawat taong nasa aking paligid ay mga mahal ko, mga kasama, mga kaibigan. Gaya ng pagtrato ko sa mga Sword King at kay Elderly, ayaw kong may mawalay at magkimkim ng sama ng loob. Dahil ang anumang pangkat na inuubos ang lakas sa hidwaan ay tiyak na babagsak. Bumagsak ang Sword Star Empire dahil sa labis na ambisyon ni Baili Jingwei, nahati ang mga Sword King at naglaban. Si Sanzi ay isa sa atin, kaya't ayokong magbanggaan ang aking espada at mga tao. Malinaw ba? Malinaw po, Panginoon. Huwag mo akong tawaging Panginoon, Ama ang itawag mo sa akin. Nani, nagulat si Sword Child. Ngumiti si Zufan. Sinabi ko na sa'yo, ayaw ko ng hidwaan. Ang bawat isa'y itinuturing kong kapantay.
Ipinanganak ka mula sa aking landas, hawig sa akin higit kanino man, kaya't anak na rin kita. Kung naiinggit ka kay Sanzi, ngayon ay magkapatid na kayong dalawa. Siya ang panganay, kayo'y magkapantay, kaya't wala nang dahilan upang magselos. Kumislap ang mga mata ni Sword Child. Ama! Ngumiti si Zufan ngunit nagbabala, huwag mong kalimutan, bilang larawan ko, dapat alam mo ang aking pamantayan. Ang tunay na kultibador demonyo ay hindi lamang puro kasamaan, kundi may paninindigan din hindi ko pahihintulutang apihin ang sarili nating mga kasamahan. Kung hindi, para mo na ring nilapastangan ang ating pinagmulan. Tandaan mo siksi Wuyu ng Demon Skimming Sect. Kung noon ko pa natuklasan na hawig mo siya, baka mas mabigat pa ang parusa kaysa sa ginawa ng iyong Grandmaster. Uunawain ko, Ama. Tututukan ko ang aking pag-isip upang abutin ang Dao. Hindi ko hahayaang lamunin ako ng aking sariling demonyo. Yumuko si Sword Child na may panata. Tumango si Zufan at hinaplos ang ulo nito, sabay buntong hininga. Sana nga'y kayanin niya. Craig. Pumasok si Bailey Yuyu. Steward Zhu, may naghahanap sa'yo. Sino? Sino pa ba kundi isang dalagang nagdurusa? Tungkol ba kay Qingcheng? Umangat ang kilay ni Zufan sa katumango. Pupuntahan ko na siya. Mabilis siyang lumakad, halos tumatakbo, habang umikot ang mga mata ni Baliyuyu. Steward Zhu, kailan mo ba planong agawin ang babaeng iyon mula sa Ruby Cloud Sect? Hindi pa ngayon. Hindi pa oras upang hamunin ang 8 emperador. At saka, ngumiti si Zufan, doon siya lumaki, at ang Ruby Cloud Sect ang kanyang pamilya. Kung gagamit ako ng dahas, para ko na ring pinatay ang kanyang mga magulang, kaya't kamumuhian lang niya ako. Mas mainam ang dahan-dahan, unti-unting makuha ang kanyang puso. Kapag naputol ang bigkis niya sa kanila, kusa nang babagsak ang lahat. Umirap si Bailey Yuyu. Matatagalan pa yan. Alam mo bang alagang-alaga siya roon? Lahat ng nakatatanda, pati ang matandang Crown Empress, ay paborito siya. Napakunot ang noo ni Zufan. Iyan ang pinagtatakhan ko. Walang natatanging ipinapakita si Qingcheng, kaya't bakit ganoon ang tingin nila sa kanya? Nagsaliksik na ba si Elderly sa kanyang nakaraan? Wala pang balita. Hinihintay niyang makalabas tayo ng gambling town bago magsimula. Sabihin mong umpisahan na niya agad. Hindi gagalaw ang sinuman habang binabantayan ng gambling emperor ang bayan. At narito rin ang isa ko pang anak kaya't ligtas tayo. Ipakausap mo sa kanya kaagad. Tinapik ni Zufan ang balikat ni Bailiyuyu bago lumakad palayo. Pinagmasdan naman ni Baliyuyu si Sword Child nang may pagtataka. Anak? Anak ka na rin? Bakit hindi? Araw-araw, gabit-araw, kasama ko ang ama. Kumindat si Sword Child na nakangisi. Bakit, gusto mo bang maging nanay ko? Namula si Bailiyuyu at agad umiwas ng tingin, tila natalo. Bakit ba siya laging si Qingcheng ang iniintindi? Samantala, narating ni Zufan ang isang marangyang silid na kumikislap sa ilaw, at nadatnan si Chu Qingcheng na naglalakad ng hindi mapakali. Qingcheng, paano ka nakarating dito? Zufan, napatingin siya, saka ibinaba ang ulo, halatang mabigat ang dinadala. Alam ni Zufan ang dahilan. May problema ba? Zufan, sabihin mo na. Wala namang sikreto sa pagitan ng mag-asawa, hindi ba? Ang kulit mo, tumigil ka nga sa pagtawag sa akin na asawa mo, pulang-pula ang pisngi ni Qingcheng, ngunit mabilis din bumalik ang lungkot sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung paano umpisahan gusto ni Senior Aunt May na ibigay mo sa amin ang mapa. Nanlabo ang mga mata ni Zufan at matagal siyang tumitig. Qingcheng, mahirap ang hinihiling mo. Ikaw ang aking asawa, ngunit ang mapa ay pag-aari ng aking Panginoon. Ako'y katiwala lamang. Pinagkatiwalaan niya ako at hindi ko kayang ipagkanulo iyon. Alam ko. Ang totoo, labis na nga ang hinihingi ni Senior Aunt. Ngunit napakagatlabi si Qingcheng. Kalimutan mo na, huwag mong problemahin. Aaminin ko na lang na nabigo ako. Siguro'y sermonan lang ang aabutin ko. Lalakad na sana siya ngunit hinawakan ni Zufan ang kanyang balikat. Paano, ikaw ang paparusahan dahil dito? Hindi naman si Senior Aunt, pero tiyak akong pupulaan at aalipustahin ng mga senior sister ko. Agad niya itong niyakap, hinaplos ang buhok nito. Kawawa naman ang aking Qingcheng, aking mahal na asawa. Bakit mo kailangan magtiis ng ganito? Umalis ka na lang sa Ruby Cloud Sect at sumama ka sa akin. Impossible iyon.
Mababait sila sa akin, lalo na si Master. Kayang-kaya kong tiisin ang konting panlalait. Hindi ko kayang ipagkanulo sila. Alam na ni Zufan ang sagot, ngunit nagkunwari itong nag-isip. Kung ganoon hindi ko maibibigay ang mapa. Ngunit kung ipagkakaloob ka nila sa akin, saka ko sila pahihintulutang silipin ito. Sa tingin mo ipapayag sila? Ha? Ipapaubayan nila ako sa'yo. Tumawa si Zufan at kinulong siya sa mga bisig. Sabihin mo lang. Kung tatanggi sila, wala ka ng kasalanan at hindi ka na mapapagalitan. Ako lang ang haharap. Mahigpit niyang hinapit si Qingcheng, nakangiting nanunuyo, aking mahal na asawa, hindi ko layong insultuhin ka. Gusto ko lang na lagi tayong magkasama. Ibibigay ko ang lahat basta't makapiling ka. Namilog ang mga mata ni Qingcheng at unti-unting lumambot ang kanyang puso. Ngunit pinigilan niya ang sariling mahulog ng tuluyan at nagtanong kung ganoon paano mo nagawang putulin ang mga binti ni Elder Liu sa gitna ng pustahan. Hindi ka naman isang emperor kundi isang Bone tempering cultivator lamang, mapait na ngiti ni Zufan. Siguro'y kinasusuklaman na ninyo ako. Hindi, sa halip ay lalo kang hinangaan ni Senior Aunt May. Ngunit paano mo nagawa iyon? Madali lang, umisi si Zufan. Bilis, bagsik at tumpak na tama. Naging kampante siya sa kanyang panalo. Nang magkaroon ako ng pagkakataon, ginamit ko ang talim, kahit isang saint ay hindi makakatakas. Sa kailaliman ng dagat ng kamatayan, walang hanggang bilangguan. Doon naglalagalag ang mga kaluluwang ligaw, hatid ay kapalarang hinulaan. Sinumang mangahas lumapat sa aming pampang. Habang buhay na kaparusahan ang kanyang tataglayin. Mga matang mortal na habang panahong bulag. Kaluluway ikukulong sa kailaliman ng bangin. Nasa isang maringal na silid si Xuang-er, hawak ang isang itim na papel na puno ng mga misteryosong guhit. Binasa niya ang unang taludtod na nakaukit sa itaas. Napakunot no sina Murong Xu at Luo Yunqiang. Ang mga talatang ito sila raw ba ang susi upang mabuksan ang sikreto ng mapa ng dagat ng kamatayan? Tanong ni Murong Xu na may alinlangan. Dapat ganon, pero ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Reklamo ni Luo Yunqiang habang hinahagod ang sentido, kita ang pagod sa kanyang mukha. 3 araw na natin itong sinusuri pero wala pa rin tayong natutuklasan. Itim na tuldok lamang ang makikita sa mapa, walang lohika, walang direksyon. Ang tanging pahiwatig ay itong taludtod. Umiling si Murong Xu. Kung ganun lang kadali, hindi sana ipinusta ng gambling emperor ang bagay na ito. Tama si Zufan, kung hindi niya mabasa, ibibigay niya sa iba, at siya pa rin ang panalo sa bandang huli. Nakakapanlumo pero totoo, ang mga tuso at sakim ay hindi lang sa mortal na daigdig umiiral, mas mabangis pa sila rito sa sacred domain. Tumango ang iba pang dalaga. Ang tangilang na pagkakaiba ng mortal domain at sacred domain ay lakas ng kapangyarihan. Ang tuso't malupit na pag-isip kahit dito ay laganap pa rin. Craig. Bumukas ang pinto at pumasok si Zufan. Xuang-er, may natuklasan ba kayo? Huwag kayong masyadong mag-alala kung wala pa. Paalis na rin tayo patungong Devil Mountain. Napayuko si Xuang-er. Patawad, Kuya Zhu, wala kaming maisip. Ngumiti lang si Zufan at kinuha ang mapa. Huwag niyo masyadong dibdibin. 3 araw lang sa inyo, samantalang ang gambling emperor, ilang dekada na niyang hawak ito pero bigo pa rin. Mas katakataka kung kaya niyong malutas agad ang hindi nagawa ng isang emperador. Tinitigan niya ang mapa ng matagal bago ito tiklupin. Hindi ko naman talaga balak gamitin ito. Isang kasangkapan lang ito upang mahanap ang batang iyon. Sandali, biglang sigaw ni Xuang-er. Napahinto si Zufan. Ano yon? Mabilis na inagaw ni Xuang-er ang mapa at tumitig sa isang maliit na itim na bilog sa gilid. Bakit ngayon ko lang ito napansin? Ang dami kasing tuldok kaya hindi ito lumutang. Ito ang konstelasyon ng Phoenix. Konstelasyon, nagtatakang tanong ni Zufan. Ipinaliwanag ni Xuang-er, ang Phoenix Constellation ay pangkat ng mga bituin sa timog silangan ng kalangitan tuwing gabi. Sagisag ito ng kaguluhan at digmaan. Kapag nagbago ang hugis nito, nagbabadya iyon ng kaguluhan sa buong mundo. Ngunit sa laki ng grupo ng bituin na ito, bakit napakaliit lamang sa mapang ito? Kung hindi mo natiklop ang mapa at lumutang ito, hindi ko ito makikita. Ibig mong sabihin ang mapa na puno ng mga itim na tuldok ay isang chart ng mga bituin. Binuksan muli ni Zufan ang mapa at sinuri.
Sa masusing pagtingin, nakilala rin niya ang ilang pamilyar na konstelasyon, ngunit natatabunan ng siksik na mga tuldok. Eksakto. Isa itong larawan ng kalangitan na sinadyang ikubli. Kaya pala kahit ang mga dalubhasa ay hindi ito maunawaan. Ngunit alam na natin ngayon na ito'y star chart, paano naman natin malalaman ang kinaroroonan ng dagat ng kamatayan? Naisip ni Xuang ang isang bagay at napatalon. Kuya Zhu, hindi ba't ibinigay sa iyo ng patriarch ang kayamanang iyon? Sabi niya, gamitin mo yon kapag may hinahanap ka, tao man o lugar. Ah! Nakalimutan ko nga. Dahil chart ng bituin ito, siguradong magagamit dito ang kayamanan ni Sovereign yon, ang dalubhasa sa pagbasa ng mga bituin. Inilabas ni Zufan ang isang itim na orbi. Sa mismong paglitaw nito, nag-react ang mapa, naglabas ito ng abong enerhiya at saka biglang naglaho. Nasaan na? Gulat ni Zufan. Nagninning ang orbi, nanginginig sa kamay niya. Dumilim ang paningin ng lahat at nawalan sila ng malay. Pagmulat nila, naroon sila sa isang malawak na kalangitan, puno ng bituin. Nasaan tayo? Sigaw ni Lu Yunqiang, nanginginig. Kalma si Zufan. Huwag kayong mabahala. Nasa loob tayo ng orbi, ang ating mga espiritu lamang ang dinala rito. Ang mapa, sigaw ni Xuang. Lumaki ang mapa hanggang masakop ang buong kalangitan. Ang mga tuldok ay nagningas, nag-ugnay sa isa't isa, at bumuo ng aktual na mapa ng Sacred Domain. Ngayon, saan naroon ang dagat ng kamatayan? Tanong ni Zufan. Itoon, sa may kislap na yon. Itinuro ni Xuang ang isang maliwanag na kumpol. Sa tula, binanggit ang mga ligaw na kaluluwa. Iyan ang bituin ng kamatayan, madilim ito at nagliliwanag lamang kapag may kaluluwang malapit ng pumanaw. Dahil nagliliwanag ito ngayon, iyon ang dagat ng kamatayan, ang himlayan ng mga kaluluwang ligaw. Nagliwanag ang mukha ni Zufan. Tama! Sa wakas, natunton din natin ang kinaroroonan ng Nether Sovereign. Sulit ang pagkuha ko sa mapang ito. Ngunit napatingin si Xuang may kaba sa mata. Kuya Zhu, balak mo ba talagang pumunta ron? Natural. Ang lugar ng isang sovereign ay kayamanang pinapangarap ng lahat sa Sacred Domain. Ngunit napakadelikado eh. Muling itinuro ni Xuang ang gilid ng mapa. Tingnan mo ng maigi. Nanigas ang mukha ni Zufan. Doon sa hanggahan ng mapa, nakaukit lamang ang isang salita. Kamatayan. Isang babala, bulong ni Lu Yunqiang. Ayaw ng Nether Sovereign na lapitan ang dagat ng kamatayan. O kung hindi? Napaisip si Zufan bago ngumiti ng malamig. Siyempre, hindi magiging madali ang paglapit sa silya ng kaliwanagan ng isang sovereign. Ngunit ako ba'y urong sa ganitong pambihirang pagkakataon? Pagbalik nila sa kanilang mga katawan, ibinalik ng orbi ang mapa. Tinitigan ito ng mga dalaga na may halong takot at pangamba. Ibinulsa ni Zufan ang mapa, ngunit may bumabagabag sa kanyang isip. Bakit nag-react ang kayamanan ni Sovereign yun sa mapang ito? Ang sabi niya, mahahanap nito ang sinumang tao o anumang lugar. Si Qingcheng ang nais kong hanapin, pero kung lugar, maaaring. May kumikiliti sa isip niya, tila ba may gumagamit sa kanya. Tok. Steward Zhu, narito na po si Dalagang Chu, ani elderly. Agad niyang itinabi ang orb at lumabas. Pagdating sa bulwagan, sinalubong siya ni Chu Qingcheng. Nakangisi siyang lumapit. Hahaha, asawa ko, tila nakatadhana talaga tayo. Handa ka na ba sa mahabang gabi kasama ang iyong kabiyak? Salbahe, pulang-pula si Qingcheng, napahampa sa hangin. Ngumiti si Zufan. Ano, hindi sila pumayag? Mariing sagot ni Qingcheng, ano man ang dahilan, hindi ako isang bagay na basta na lang ipinagpapalit. Ngunit sa huli, nahihiyang ibinulong ng dalaga, sinabi ni Aunt May na ibigay mo muna ang mapa kahit kopya. Kailangan niyang bumalik sa sekta at ipaalam muna kay Master. Nanlamig ang mga mata ni Zufan. So, nais ng matandang iyon na baliwalain ang kasunduan. Akala niya ba malilin lang ako ng isang magandang mukha? Ngunit hindi niya ipinakita ang iniisip. CJ. Ihahanda ko. Mabilis siyang nagbalik na may daladalang isang pinong kahon. Ibigay mo ito kay Mei Sangu. Nandoon ang hinahanap niya. Talaga, nagdududa si Qingcheng. Siyempre. Nandoon din ang ating kaligayahan, ngumiti si Zufan. Kumislap ang mata ni Qingcheng, masayang kinuha ang kahon.
Ngunit bago tuluyang lumabas, mabilis siyang yumuko at hinalikan si Zufan sa pisngi, saka tumakbo palayo na pulang-pula ang mukha. Naibulong ni Zufan habang hinihimas ang pisnging na halikan, may nakakalokong ngiti sa labi. Senior Aunt, dala ko na po. Masiglang pumasok si Chu Qingcheng sa loob ng looban, halos tumatalon pa sa tuwa habang tinatawag ang kanyang mga kasama. Mula sa matagal na paghihintay, agad nagliwanag ang mga mukha ng mga babaeng naroroon. Sa unahan ay si Mei Sangu, na hindi maitago ang saya at kasabikan sa kanyang mga mata, habang sina Fang Min at ang iba pang mga kasamahan ay nanlilisik sa inggit. Qingcheng, mahusay ka. Nasaan na ito? Tanong ni Mei Sangu. Narito po. Kumikinang ang ngiti ni Chu Qingcheng habang iniabot ang kahon. Halos manginig si Mei Sangu sa pananabik ng agawin yon mula sa kanya. Hindi na iwasan ni Fang Min na magpatutsada, punang panibugho ang tinig. Sa wakas dumating din ang araw ng unang misyon ng pang-akit ni nakababatang kapatid. Pero sadyang kulang pa rin siya, kaya kopya lang ang nakuha at hindi ang orihinal. Kung ako yan, nakuha ko na ng walang kahirap-hirap. Senior sister, wala akong ginamit na patibong. Totoo talaga ang lahat ni. Namula si Chu Qingcheng, napayuko na wari na hiya. At saka, nasa mismong clan head ang tunay na mapa. Kung mawawala iyon, siya mismo ang paparusahan. Malaki na ang isinugal niya sa pagbibigay ng kopya, kaya hindi natin pwedeng. Tumango si Mei Sangu ng buong dangal. Tama ka. Ang ginawa ng binatay patunay ng taos pusong pagtingin niya. Hindi natin siya dapat gipitin lalo't hindi niya naman magagawa ang higit pa. Mabuti na rin at may kopya tayo. Ha ha ha. Nakangising binuksan ni Mei Sangu ang kahon. Senior Aunt, tungkol po doon sa hiling niya, bulong ni Chu Qingcheng. Pagbalik na lamang natin, saka ko ipapaabot kay senior sister. Hindi kailangang magmadali. Susundin po namin ang utos ni Senior Aunt. Muling yumuko si Qingcheng, may ngiting parang batang hindi makapagsapantahan ng tuwa. Samantala, halos kumulo sa galit si Fang Min ano bang ipinagmamalaki sa pakikisama sa isang hamak at mangmang na lalaki. Hindi sapat ang ganon para maging masaya. Ha? Bigla silang napalingon sa isang kakaibang ungol mula kay Mei Sangu. Nagniningning ang mga mata ni Fang Min, umaasang may mali sa nakita. Senior Aunt, pangit po ba ang mapa? Hindi maaari. Hindi magsisinungaling si Zufan sa akin, mabilis na tugon ni Chu Qingcheng, dali-daling lumapit. Hindi siya gaanong nag-aalala sa mapa, kundi sa posibilidad na magalit ang kanyang senior aunt. Nakasimangot si Mei Sangu habang hawak ang isang tuyot at kupas na papel na may dilaw na guhit. Parang itong mapa, pero kung ano ng lugar, walang makapagsabi. Paikot-ikot at walang saysay ang mga linya. Alam kong misteryoso ang Nether Sea, pero ni ako man ay hirap unawain ito. Itinulak ni Fang Min ang pagdududa. Senior Aunt, naniniwala ba kayong totoo ito? Baka naman dinaya lang tayo ng mokong na yon. Ilang tao lang ang nakakita ng totoong mapa ng Nether Sea at wala ni isa sa atin. Hindi nakapagtataka kung maloloko tayo. Agad sumabat si Chu Qingcheng, ipagtatanggol si Zufan. Hindi, Senior Aunt. Maingat at sinsero siya sa paggawa nito. Nangako pa siyang gagawin ang lahat para maging eksaktong kopya. Lahat ng sinasabi ni Senior Sister ay gawa-gawa lamang. Gawa-gawa. Ano bang klaseng mapa yan kung hindi natin maunawaan, balik ni Fang Min. Miller. Mariing sinulyapan siya ni Mei Sangu, saka kinuha ang mapa ng may galak. Ang mismong katotohanan na hindi natin ito maintindihan, iyon ang patunay ng pagiging tunay. Kung madali lang itong basahin, matagal na sanang naging tanyag na lugar ang Nether Sea. At dama ko rin ang sinseridad ng batang iyon sa kopyang ito. Pipo. Ano pong ibig sabihin, Senior Aunt? Tingnan mo, walang bakas ng paggamit ng brush. Hindi rin ito pantay gaya ng karaniwang guhit. Ipinagyabang pa ni Mei Sangu, kung peke ito, makikita agad ang marka ng brush. Ang Nether Sea ay napakabihira at mahiwaga, kaya't hindi maaaring iginuhit lang gamit ang karaniwang tinta. Mas misteryoso ang anyo ng mga guhit, mas totoong totoo. At itong mga dilaw na bakas, iyan marahil ang lugar ng Nether Sea. Ang kailangan na lang ay basahin ito. Napatulala ang lahat, maliban kay Chu Qingcheng na waring mabaliw sa tuwa. Arf! Halos masuka si Fang Min itinutok ang daliri sa papel. Ano bang ginamit ng mokong na yon? Amoy ihi ang papel. Ha? Napakunot din si Mei Sangu, inilapit sa ilong, saka napatda.
Nga, hindi tinta ang ginamit dito. Nag-alala si Qingcheng, ngunit mabilis niyang binago ang usapan. Senior Aunt, sinabi ni Zufan na hindi pwedeng gamitin ang tinta para sa kopya ng mapa. Isipin niyo po, itim ang tinta, hindi nito maipapakita ang malabong guhit ng mahiwagang dagat. Kaya't nagtiis siya at naghanap ng pinakamabagay na kulay. Ganon siya kaseryoso. Napataas ang kilay ni Mei Sangu, muling sinipat ang mapa at tumango. Oo nga, hindi makakayanang gayahin ito gamit ang tinta't brush. Malamang nagpakahirap ang bata upang makuha ang wastong anyo. Bukas ng umaga, babalik tayo sa sekta at ihaharap ito kay sect leader. Sigurado akong matutuwa siya at gagantimpalaan tayo, lalo ka na, Qingcheng. Hahaha. Lalong nag-alab ang inggit ni Fang Min. Samantala, nakahinda ng maluwag si Qingcheng. Sa tagumpay na ito, marahil hindi na alintanahin ni Master ang pinagmulan ni Zufan. Kinabukasan, maaga silang naglakbay pabalik sa sekta dala ang kopya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nasalubong nila ang Luoklan sa may tarangkahan ng lungsod. Maghanda sa labanan. Mahinang wika ni Zufan kay Bai Liuyu. Huwag mo siyang titigilan, pero huwag ding papatayin. Tumango si Bai Liuyu, sabik na sa sagupaan. Ngunit laking gulat nila nang umiti si Mei Sangu at magalang pang bumati, mga kaibigang Lo, aalis din ba kayo? Kay ganda namang pagkakataon. Baka pareho pa ang ating patutunguhan. Malamang hindi. Bahagyang natigilan si Zufan. Hindi pa ba nila binuksan ang kopya? Bakit parang sobrang bait pa nila ngayon? Nagkatinginan sila ni Bai Liuyu, parehong naguguluhan. Hindi ba't dapat handa na tayong makipagpatayan? Pero heto sila, parang mga kaibigan pa ang turing sa atin. Nagpatuloy si Mei Sangu, puno ng ngiti at halos kumikislap sa tuwa. Steward Zuo, napakabata mo pa ngunit napakahusay. Naniniwala akong magkakaroon pa tayo ng maraming pagkakataon na magtulungan. Paalam! At buong yabang na umalis siya kasama ang mga disipulo. Si Chu Qingcheng ay dumaan pa sa harap ni Zufan, kumindat at nag-iwan ng bulong. Huwag kang mag-alala, masaya si Senior Aunt. Tiyak tayong magtatagumpay. Masaya? Natutuwa siya sa mapakong iyon. Nanatiling tulala si Zufan habang lumalayo ang grupo. Lalong nagtaka ang mga kasamahan niya. Zufan, hindi ba sabi mo'y tatargetin tayo ng matanda para patayin matapos makita ang mapa? Kaya pa maaga tayong gumising para makatakas. Bakit mukhang tuwang-tuwa pa siya? Tinapik ni Bai Liuyu ang balikat niya. Siguro, kung ibawas lang sa kanya ang isa o higit pang 1,000 taon, baka pwedeng ligawan. Huminga ng malalim si Zufan. Hindi tama ito. Nakita na niya ang ginawa ko, bakit hindi siya nagalit? Ano ba talagang ginawa mo? Tanong ng iba. Nagkibit balikat si Zufan. Hindi ba't natuto na tayong lahat gumuhit noong bata pa tayo? Nagkamot ng ulo si Bai Liuyu. Ha? Kailan? Ni minsan hindi ako humawak ng brush. Kaya paano ako makakapagguhit? Sakto namang napadaan si Sword Child. Hoy bata, anong ibig sabihin ng ama mo? Tanong ni Bai Liuyu. Ngumisi si Sword Child, may kaberdehang sagot. Kung nais mong maging tunay na ina ko, dapat alam mo kung paano gumuhit si Itay. Ha? Ano raw ibig mong sabihin? Na nakita kong kumuha siya ng papel, umihirito, pinatuyo, saka inilagay sa kahon. Nagkibit balikat ang batang espiritu ng espada, nakangisi. Hindi pa ako nakapagguhit sa buong buhay ko, pero kayong mga tao, hindi ba't bata pa lang kayo, umiihi na kayo? Hindi ba ganon? Plok! Napatigil si Bai Liuyu, tuluyang naliwanagan kung bakit inaasahan ni Zufan na bugbugin sila ni Mei Sangu. Sinong matinong tao ang hindi magagalit na ginago ng ganon, lalo na ang isang nakatatanda? Pero bakit tila hindi tumatalab sa matandang iyon? Halos hindi ko na kayang pigilan ang sarili kong sumabog sa inis. Tagapamahalang Zuo, pakiramdam ko'y maraming matang nakatutok sa atin mula nang lumabas tayo ng lungsod. Ibinulong iyon ng matandang kasamahan matapos ang halos 1 oras na paglalakbay sa lubak-lubak na daan. Tumango si Zufan. Hawak natin ang mapa, kaya't hinding-hindi titigil ang mga yon sa pagbabantay hanggang mawala ito. Ang ilan ay maghihintay ng tamang oras, ang iba na may susubok habang nasa daan tayo. Marahil mahaba ang ating buntot, subalit ilan lamang ang may lakas ng loob na umatake. Walang dapat ikabahala. Naunawaan ko.
Umalis ang matanda at muling nakisama sa iba. Pagkalipas ng 2 oras, dumating sila sa isang hanay ng matatayog na kabundukan. Humahampas ang malamig na hangin, hudyat ng pagdating ng daan-daang lalaki na pawang nakaitim. Ang namumuno ay hindi na iba kundi ang kinatawan ng demonic emperor, ang libot isang mukha, si Thousand-Faced Devil. Ngumiti si Zufan at umiiling. Tunay ngang tulad ng amo ang mga tauhan. Sinabi ko nang si Zhao Chen ay pabigla-bigla at pabago-bago, gayon din ang kanyang mga alagad. Tagapamahalang Zuo, ang kanlo. Hindi pinansin ng halimaw ang kanyang biro at yumukod na may magalang na anyo. Wala tayong alitan. Batid kong dakila ang inyong angkan at nais kong mapanatili ang mabuting ugnayan. Kaya't umaasa akong maibigay nyo sa akin ang mapa ng Nethersea. Hinding-hindi ko kakalimutan ang pabor na yan. Ngumiti si Zufan, lumapit at gumanti ng pagyuko. Ginoo, ikalulugod naming mag-alay ng kahit ano kung iyon ay makatutulong sa pagkakaibigan. Ngunit ang Nethersea map ay hindi basta bagay lamang, ito ay pinagpaguran naming makuha, ipinagpalit ng pawis at dugo sa larangan ng sugal. Walang dahilan upang ibigay ito sa inyo, paumanhin. Tagapamahalang Zuo, huwag mo na akong paikutin. Hindi ko bibilhin ang matatamis mong salita. Matalim ang tingin ng libot isang mukha habang sinusuri ang lahat. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang angkanlo, ngunit sa nakikita ko, tanging ang dalagang nakaharap kay Mei Sangu ang makakapantay sa akin. Ang iba pa. Kahit 20 Spirit King ay walang saysay laban sa 100 tauhan ko. Lahat kayo'y mamamatay. Kung ikaw ay nakaupo bilang tagapamahala dahil sa iyong talino, tiyak alam mo rin ito. Hindi na tinag si Zufan. Kung gayon, Ginoo, ang ibig ninyong sabihin, anuman ang kahinatnan ay kakailanganin niyo pa ring agawin sa amin. Ganoon na nga. Hindi ko batid ang tunay ninyong hangganan, ngunit tiyak na hindi ito kasing bigat ng galit ng demonic emperor. Papatawan niya ako ng kamatayan kung wala akong maibabalik na mapa. At kung ganoon, mas piliin ko ng sugalan ang pakikipagbanggaan sa inyo, baka sakali mabuhay pa. Ang hindi alam ay nakakatakot nga, ani Zufan, kumikislap ang mga mata. Ngunit ito rin ay nagbibigay ng pag-asa. Pinangangambahan mong wala kaming basbas ng isang emperador, kaya't pakiramdam mo'y ligtas kang umatake. Binabati kita, tama ka, hindi kami kauri ng 8 emperador. Ngunit sa kasamaang palad, maling-mali ang iyong desisyon. Dahil sa labanang ito, ikaw ang mahina. Napahalakhak ang kalaban. Tagapamahalang Zuo, nagbabluff ka lamang. Ang dalagang iyon ay tiyak na maihahambing sa isang emperador, subalit huwag mong sabihing marami kayong ganoon. Kapag pare-pareho ang antas ng kultibasyon, bilang ang magtatakda ng lahat. At doon kayo lugmok. Sa angkanloo, kalidad ang higit na pinahahalagahan, hindi bilang, hahaha. Napangisi si Zufan at tinapik sa ulo ang batang si Sword Child. Anak, dalhin mo sa akin ang kanyang ulo, buo. Oo, ama. Yumuko ang bata at lumakad ng 2 hakbang, kumikislap ang mga mata. Isang bata ang ipapadala mong pumatay sa akin. Nakakatawa, mariing sigaw ng libot isang mukha. Hush! Isang itim na anino ang gumuhit sa hangin. Sumambulat ang matalim na alon ng espada na dumaan sa kanyang noo. Nagulat siya, agad yumuko at bahagyang nakaligtas. Buhok lamang ang nadali, na iniwan siyang pawis na pawis at nanginginig. Ngunit dumating agad ang pangalawang hampas, isang malaipu-ipong sipa na halos pumugot sa kanyang ulo. Sa kilabot, mabilis siyang lumundag at umatras ng 1,000 metro palayo. Ngunit ang kanyang nakita ay lalong nagpatigil sa kanya. Ang munting batang payat ang halos pumatay sa kanya. Hindi man siya nadaplisan, ang puwersa ng sipay nagbuhos ng alon ng espada na kumitil ng 10 buhay sa kanyang mga tauhan. Mula sa 100 Spirit King, 90 na lamang ang natira. Napasinghap ang lahat. Maputla, nanginginig. Ang libot isang mukha, na ngayoy nang hihilakbot, ay tumitig kay Sword Child na parabang sa isang halimaw. Isa ba talaga siyang tao? Gumuho ang kanyang paniniwala sa sariling lakas. Sapagkat si Sword Child ay hindi basta bata. Isa siyang sovereign weapon, matulis at nakamamatay. Hindi kayang pantayan ng kahit anong banal na hayop, lalo na ng mga tao. Matanda, masigla ka pa rin pala, ani Sword Child, sarkastikong nakangisi. Kinilabutan si Thousand-Faced Devil. Napansin niya rin ang ibang miyembro ng Luo Clan, kalma, walang pakialam. Si Bailiuyu, isang huwad na emperador, ay hindi man lang gumalaw.
Isang batang halimaw lamang ang nakagawa ng ganoong pinsala. Kung gagalaw pa ang iba, tiyak na mapupulbos siya. Unti-unting nawala ang kanyang kumpiyansa. Ngunit huli na. Nabasa niya ang matalim na titig ni Baileyuyu at Swordchild, kailangan niyang magbayad sa kagagawan niya. Imperial Mark, Thousand Faces Slaughter. Mabilis na gumuhit ang mga kamay ng halimaw, at sumulpot sa himpapawid ang libo-libong nakakatakot na mukha, gintong dambuhala, bawat isa'y may halimaw na kaluluwa ng Spirit King. Ha ha ha! Ngayon alam niyo na kung bakit ako tinatawag na Thousand-Faced Devil. Itinago niya ang sarili sa gitna ng mga mukhang iyon, tumatawa ng nakapanghihilakbot. 1,000 mukha, bawat isa'y may lakas na 80 bahagdan ng Spirit King. Ano ang laban niyo roon? Ang dalawang halimaw ninyo'y makakaligtas marahil, ngunit kayo. Lalo ka na, tagapamahalang Zuo, at ang iyong dalaga, kayong dalawa'y madali kong dudurugin. Isuko niyo na ang mapa. Bam! Isang hampas ng espada mula kay Swordchild ang nagwasak sa isang mukha. Walang kwentang ilusyon. Bumabasag agad. Hehehi! Pero ilan ba ang kaya mong gibain? Kahit sirain mo, muling lilitaw ang mga ito. Hanggang kailan ka tatagal? Ngunit mumisi si Swordchild at kumumpas. Biglang nag-alab ang buong kalangitan. Kung gayon, tingnan natin kung alin ang mas tatagal, ang iyong mga mukha o ang aking apoy. Decimating Sword Art, Rampant Inferno. Umugong ang apoy, sumabog mula sa kawalan, at tinupok ang libong mukha hanggang maging abo. Ang halakhak ng halimaw ay napalitan ng mga daing ng pagdurusa. Nakangising malamig si Swordchild. Ngayon, alam mo na kung sino ako eh. Ngunit bago pa man makagalaw muli, isang tinig ang umalingaw-ngaw. Huwag kang kikilos. Isang nagbabagang kamay ang biglang sumunggab sa leeg ni Zufan. Ha. Hinal na hinal si Thousand-Faced Devil, nangingintab sa pawis ang mukha at bakas ang labis na panghihina. Napaatras sina Swordchild at Baileyuyu, ngunit agad ding nakahinga ng maluwag nang makita nilang si Zufan ang napiling bihagin. Hindi pansin ang tila kawalang malay ng lahat, sumigaw ang demonyo. Ibigay niyo sa akin ang mapa ng Nether Sea o pupugutan ko siya ng ulo. Lalong hinigpitan ng kanyang mga kamay ang pagkakasakal sa leeg ni Zufan. Ngunit ang buong Lo Clan ay tila walang pakialam. Hindi niyo ba ako narinig? Kahit nasa bone tempering stage pa siya, hindi ba't katiwala pa rin niyo siya? Wala ba kayong paki kung mabubuhay siya o mamamatay? Sa halip na magpanik, marahang nagsalita ang mismong bihag, splitting arc kaya pala isa kang dating mamamatay tao, nakatatanda. Naninikip ang dibdib ng Thousand-Faced Devil sa kakaibang tugon. Ang tanging nagbigay pansin sa kanya ay ang mismong hawak niya sa leeg. Ang paghahati ng kaluluwa upang lituhin ang kalaban, at sa kasusunggaban ang tagumpay sa gitna ng kaguluhan. Isang kamangha-manghang kasanayan. Kahit ako'y hindi agad nakabanag nito. Ngunit alam mo rin ba? Ang ganitong pagpapakita ng kahinaan ay nagiging kamatayan sa labanang antas emperador sapagkat madaling madurog ang kaluluwang nakalitaw. Nagalit ang demonyo at pasigaw na sumagot, ano bang alam mo sa ganoong uri ng labanan? Tumahimik ka o babaliin ko ang leg mo. Ngumisi si Zufan. Ha. Dapat ginawa mo na yan kanina habang may pagkakataon ka. Isang asasin ang dapat ay mabilis pumatay, hindi umaasang makikipagtagal sa pamamagitan ng hostage. Noong iniwan mo ang pagpatay at pinili ang paghawak ng bihag doon natapos ang iyong sining. Matamang tumitig ang demonyo, hindi mawari kung saan patungo ang mga salita ni Zufan. Isang emperador ako, at dapat ba'y pinatay ko na agad ang tulad niyang insekto? Buhay niya ay hawak ko, kaya maaari ko itong kitilin anumang oras. Bakit? Crack! Nayanig siya sa biglaang tunog. Nanginig ang kanyang kamay, tila manhid at hindi na may galaw. Namilog ang kanyang mga mata nang makita niyang nagliliwanag sa pula ang kanang kamay ni Zufan at mariing nakapit sa kanyang braso na parang bakal na pang-ipit. Pipano? Gusto sanang durugin ng demonyo ang leeg ni Zufan gamit ang kanyang mga daliri, ngunit hindi na gumagalaw ang kanyang kamay. Sa halip, mariin itong hinatak palayo ng isang puwersang hindi niya matutulan. Ikaw, Li. Napakurap siya sa nakakatakot na ngisi ni Zufan. Dumapo ang sindak sa kanyang puso. Pipano ka nagtataglay ng ganitong lakas? Bone tempering lang ang iyong antas, eh. Humalakhak si Zufan. Ha. Sabi ko na, tapos na ang iyong karera bilang assassin.
Nanlamig ang kanyang mga mata at, sa isang iglap, pumaling ang kanyang kilin arm, pinunit ang balikat ng demonyo. Lumipad palayo ang kanyang katawan, iniiwan ang dugo ang braso na napigtas. Hush! Bago pa man niya malasahan ang kirot ng nabunot na braso, isang maitim na liwanag ang dumaan sa kanyang harapan, isang mabilis na hiwa ng espada. Hush! At ang kanyang ulo'y gumulong sa hangin, sinalo ng isang maliit na kamay. Ang bangkay na wala ng ulo ay nagbuga ng dugo bago tuluyang bumagsak. Nang masaksihan ito ng kanyang mga tauhan, naglahong parang bula ang kanilang tapang. Nagkagulo sila sa pagtakas, parang mga daga na hinahabol ng apoy. Hindi man lang sila sinundan ng grupo ni Zufan, isang titig ng paghamak ang ibinigay sa kanila. Sa lahat ng maaaring bihagin, si Steward Zupa. Para kang kusang lumagda sa sarili mong kamatayan. Ama, narito ang kanyang ulo. Iniabot ni Swordchild ang nanginginig na ulo sa kanyang kamay. Tumango si Zufan at ipinasok iyon sa kanyang singsing, bago sininyasan ang lahat na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang isang pangkat ng mga nakaitim at namasdan ang naganap na pagpaslang. Ngunit agad din silang naglaho na parang usok. Sa isang maluwang na manor sa Mist City, nakinig ang Panginoon ng lungsod sa ulat ng kanyang mga espiya at napamulagat. Ang ibig mong sabihin, nagawa ng Loklan na gapiin ang pangkat ng Thousand-Faced Devil ng napakadali. Hindi sila pangkaraniwang grupo para hindi alalahanin ang galit ng isang demonic emperor. May nalaman ba kayo tungkol sa kanila? Ginoong Pinuno, nagpadala na po kami ng mga tao sa Joytown. Totoo ngang may angkang ganoon doon. Ngunit dahil liblib ang lugar, mahirap alamin ang kanilang pinagmulan. Ayon sa ilang mga ngalakal, matagal nang umiiral ang bayan, libu-libong taon na, hiwalay sa makamundong daigdig at sa alitan ng Sacred Domain. Nag-isip ang pinuno. Bakit bigla na lamang lilitaw ang ganitong halimaw sa panahong ito, matapos ang libu-libong taon ng katahimikan? At ganoon pa karahas ang pagpapakita. Sumeryoso ang kanyang tinig. Kailangan kong iulat ito sa Gambling Emperor. May kakaiba sa grupong ito, lalo na't nakikipaglaro sila sa mga tauhan ng 8 emperador at pati pag-aari nila'y ninanakaw. 2 buwan ang lumipas. Sa isang madilim na bulwagan, tanging malamlam na mga mata ang kumikislap mula sa mataas na luklukan. Nakaluhod sa ibaba ang pinuno ng lungsod, nag-uulat ng mga naganap sa Gambling Town. Isang malapad na ngiti ang gumuhit sa ilalim ng mga matang iyon. Ha ha ha! Nakakatuwa! Sa lahat ng kilalang 8 emperador, wala ni isa ang nanalo sa aking pustahan. Ang nagwagi ay isang angkang hindi man lang kilala, galing pa sa wala. Gambling Emperor, patuloy ng pinuno, ang Loklan ay maraming taong may pambihirang kakayahan. Ang kanilang katiwala, si Zufan, bagamat mababa ang antas ng kultibasyon, hawak pa rin ang ganoong mataas na katungkulan. Siya'y mahinahon at tuso, samantalang ang kanilang mga tanod ay matatag at matibay. Hindi sila basta-basta. Umalinggaw ang halakhak. Siyempre, ang buhay ay walang tigil na tunggalian at malaking bahagi ang swerte, ngunit kung kulang ka sa lakas, hanggang saan ka lang dadalhin ng swerte. Hindi ko maaaring maliitin ang ganitong uri ng angkan. Ha. Samantala, sa malayong dako, isang mamahaling sisidlan ang nabasag sa sahig. Tumindig ang isang kabataang may maringal ngunit marahas na tindig, Zhao Chen, ang demonic emperor. Galit na galit ang kanyang anyo habang nakatingin sa mga nanginginig na tauhang nakaitim. Hindi lamang kayo nabigong makuha ang mapa ng Nethersea mula sa Gambling Town, kundi pati ang aking ipinadalang mga tauhan, isa'y nawawala at ang isa'y pinaslang pa ng isang maliit at walang saysay na grupo. Demonic Emperor Sir, ang Loklan ay isang palaisipan hindi namin kayang harapin. Hindi tulad ng tusong si Zufan, si Zhao Chen ay bugso ng silakbo, sakim, padalos-dalos, at walang habas sa pagnanasa ng kapangyarihan. Lalo't higit, mas malupit ang kanyang kamay kaysa kay Zufan. Nag-ukit ng isang nakakatindig balahibong ngiti sa kanyang labi. Hindi nyo kayang harapin? Si Thousand-Faced Devil na may 100 pang Spirit King ay hindi nagtagumpay laban sa isang abang angkan. Ano pa ang silbi niyo sa akin? Basura! Isang sigaw, kasunod ang isang kalunos-lunos na paglamukos, nagmistulang pira-pirasong karne ang nag-ulat. Nanlumo ang natira, nanginginig. Sir, maawa po kayo. Humph! Araw-araw iisa ang naririnig ko. Kung sana'y nagkaroon kayo ng tapang at ginawa ang iniutos ko, hindi ko na sana kailangang ilabas ang aking galit sa inyo.
Pinalo niya ang manggas. Ano na ang balita sa Luklan? Nasaan sila? Ang totoo po hindi namin alam di. Hindi nyo alam? Demonic Emperor sir, pinaslang nila si Thousand-Faced Devil at hindi na kami. Basura! Isang iglap, 10 pa ang nadurog, nagkalat ang dugo at lamang loob sa sahig. Ang natitira ay nanlupaypay sa takot. Biglang sumigaw ang isang tinig mula sa labas. Demonic Emperor! May dumating na naghahangad ng pagharap at may dalang handog. Handog? Umangat ang kilay ni Zhao Chen, nag-usisa. Dalhin dito. Pumasok ang 2 batang lalaki, tangan ang 2 kahong marangya. Inilapag nila ito sa harap. Kumindat ng daliri si Zhao Chen at bumungad ang laman. 2 dugo ang ulo.